Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-takeover nitong si Vega sa Labyrinth at ang pagpapanik nitong si Ramirez. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So hindi na nga halos in control itong si Ramirez. Pero makto itong si Benimaru. Ang ginawa nitong si Benimaru ay nagbigay agad siya ng mga instructions para i-utilize ang iba't ibang defensive mechanisms na nai-prepare nila before pa magsimula itong mga laban na ito. Napasabi na lang itong si Benimaru dito na dahil daw sa mga defenses na ito ay nare-remind daw siya lalo kung gaano kagaling itong si Rimuru Sama. Minsan daw iniisip niya na medyo exaggerated na ang pagiging cautious nitong si Rimuru Sama. Pero ngayon daw wala silang choice kung hindi ang ma-realize ang importance nitong mga preparations na ito nitong kanilang lord. Tumango din itong si Shuna na parang sumasang-ayon sa sinabi ng kapatid niya. Palagi daw kasing umaakto itong si Rimuru Sama na as if possible ang worst case scenario. Most of the time overthinking lang daw ito. Pero never naman daw silang napahamak dahil nga sa ganitong klaseng behavior. Palaging sinasabi nitong si Rimuru na if you always assume the worst hindi mo kailangan na magpanik kapag dumating ang time na ito. Yun daw ang dahilan kung bakit nag-build up sila ng mga defenses capability to an excessive degree. Pero even with all that, nasa ganitong situation pa nga rin sila ngayon. Na-realize dito nitong si Benimaru ang sarili niyang immaturity na parang kino-confront siya ng fact na hindi nga sapat ang ginawa niya at masyado siya naging optimistic nung una. Nagsalita naman itong si Trini para pakalmahin itong si Ramirez na nagpapanik na. Sabi niya, kumalma daw itong si Ramirez Sama. Kailangan daw nilang gawin ang mga role nila ngayon. Kaya simulan na daw nila ang isolation ng eroding nitong kanilang hierarchy. Sinuportahan din itong si Benimaru itong si Trini kasi kailangan nila na makarecover agad itong si Ramirez. Then nagsalita rin itong si Beretta at sabi niya, tama daw. Palagi daw sinasabi nitong si Rimuru Sama na siguraduhin daw nila na gagawin nila ang best na kanilang makakaya. Kaya wag daw mag-alala itong si Ramirez Sama dito kasi tulong-tulong naman daw sila. Dahil sa speech nitong si Beretta kumalma rin totally itong si Benimaru at convinced itong si Benimaru na ito dapat ang quality ng isang person in a higher position. Then biglang sumigaw itong si Ramirez na hindi naman daw siya kinakabahan at wag daw mag-alala itong mga ito kasi magpapakabos na daw uli siya sa kanila. Kumbaga ngayon bumalik na ang pag-iisip nitong si Ramirez dahil sa continuous support ng kanyang mga kasama. Tsaka the more confused daw sila mas kailangan nila maging busy sa routine task para sila ay mapakalma. Finally nakarecover na nga itong si Ramirez mula sa pagpapanik niya dahil sa muntik na nga maagaw nitong si Vega totally ang authority niya sa may labyrinth na ito. Desidido na rin itong si Benimaru na ayusin nga ang kanilang current situation. Ang first na ginawa nila nag-secure sila ng safe zone at ang pinaka-safe na area ang control room. Ang mga asawa nitong si Benimaru na biggest concern nga nitong commander-in-chief na ito in-evacuate sa may waiting room. Nakatabi lang nitong control room mismo at ang dahilan daw kung bakit dahil masama daw para sa pagbubuntis nila na ma-expose sa may war situation. At gusto ni Benimaru na payapa ang pag-iisip nitong mga ito. Na-relieve naman itong sila Mamiji at Alvis nung nalaman nila na ang mga anak nila nasa may waiting room din na kasama nila. Iniisip ni Benimaru na baka mapagalitan siya later dahil tinitreat niya nga rin na para mga bata itong dalawa niyang asawa kasi masyado siyang overprotective sa dalawang ito. Even though fighters rin naman silang dalawa pero okay lang daw yon. Basta safe daw sila. So nabawasan na nga ang anxiety nitong si Benimaru. Ang next naman ang City of Tempest na alam naman natin ang pinakadahilan kung bakit napakalakas ngayon itong si Rimuru kasi nagpalakas talaga siya para magawa niyang protektahan ang kanyang sariling city kasama ng mga mahal niya sa buhay na nakatira nga dito. Hindi daw ito may invade nitong si Vega unless ma-break ang last line of defense. Lahat naman daw ng mga exits na-sealed off na kaya ang only way lang para makapasok dito ngayon through the Great Hall nitong si Veldora. Pero since ang mga guardians nasa labas nga para i-defend ang mga buildings ang defense strength daw ng bawat level ngayon equal to 0 kasi wala nga yung mga guardians dito. Walang paraan para mapigilan
simulan ang invasion ng Evil Dragon spawn ni Vega unless i-concentrate nila ang mga remaining fighters na kaya pa makipaglaban. And ganun nga ang ginawa nitong si Benimaru, kagaya ng in-explain niya kanina kay Diablo, kung saan in-station niya nga ang mga Dragon Kings kasama nitong si Hakuro. Confident kanina na magsalita itong si Benimaru patungkol nga daw sa capability nitong mga in-station niya, pero deep inside nag-aalala pa rin itong si Benimaru sa kanila, especially kay Hakuro. Nabalitaan niya daw kasi na masyadong determinado itong si Hakuro na protektahan ang kanyang mga apo, kaya nag-voluntary ito na makipaglaban. Actually, pinigilan nga daw ito nitong si Benimaru nung una, pero hindi daw ito nakinig sa kanya. Talagang gusto nito maging useful bilang guard ng kanilang labyrinth. Nag-aalala itong si Benimaru kasi although in terms of skills nga walang duda na mataas ang skills level nitong si Hakuro, ibang level daw kasi itong mga Evil Dragon spawns. Ang mga Evil Dragon spawns daw kasi nitong si Vega hindi kayang daanin ng basta-basta skills lang. Kailangan mo talaga ng real strength para manalo ka dito, lalo na ngayon na connected dito sa may labyrinth. Kaya ang ibig sabihin kahit na matalo mo ito ng ilang beses pa magre-regenerate lang uli ito. At para matalo mo ito kailangan mo muna ito na ma-separate, ilabas ito ng labyrinth o ilagay ito into isolation. Kaya in other words talagang napakalaki pa rin ng role nitong si Ramirez sa kanyang responsibility na agawin pabalik sa kanya ang authority na kinuha nitong si Vega. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.